kayang ibigay ng mundo. Hindi ito nakabatay kung ano ang mga bagay na meron ka. Saka lang tayo magpapasalamat. Huwag natin ibatay ang ating kaligayahan sa mga material o mga bagay na pinahahalagahan natin. Ang tunay na kagalakan sa presensya ng Panginoon kahit sa kabila ng mga pagsubok at tagumpay, panatilihin natin ang ating kagalakan sa kanyang mga salita. Tayo po ay tumayo at manalangin. O Diyos, Amang Banal, kami po ay dumudulog sa inyo at humihingi ng inyong gabay at pagpaparanas ng kanyang banal na Espiritu. Dalangin po namin na buksan mo ang aming mga isipan, puso't isipan, para mas maunawaan ang inyong salita. Kung paano po kami dapat magpakita ng pagmamahal sa aming mga kapwa at higit sa lahat, pagmamahal po sa inyo, Panginoon. Pagmamahal sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Manitili po tayong nakatayo at tayo magsiawitan. Purihin ang worship team, lahat ng pagpupuri sa Panginoon. Amen. Amen. Tayo mag-awitan, mga kapatid, papuri natin sa Panginoon. Now is the time to worship. Ito na ang oras ng ating pagsamba. Amen. Amen.
Praise God. Purihin pa, Panginoon. Our last song. Here I am to worship. Naririto po tayo para upang sumamba para sa Kanya.
Okay, praise God. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Puna po kayo mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you. Masaya ba tayo ngayon? Amen, no? So itong araw na itinakda ng Panginoon para tayo ay magpuri, sambayan siya, pasalamatan natin siya, at luwalhatiin natin siya. No? Katulad ng ating pinag-aralan noong last Wednesday. No? So, join tayo mga kapatid sa pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Dahil marami tayong makukuhang kabutihan. No? Hindi lamang karunungan, kundi yung katotohanan. Bago pala ako dumako sa ating sermon, although hindi ako masyado nakapag-aral dahil may pangyayari sa buhay namin. The other day, nakaramdam ang anak ko panganay na hindi na siya halos makahinga. Pina-doctor namin sa dyan kay Dr. Van Tige. At dito, nakita ko kung paano kumilos ang Panginoon. At yung ibinigay niya sa amin, magtiwala lang. Na? So, nagmanas yung kamay niya, at saka yung feet niya. Feet lang naman, hindi dito sa legs. Feet lang. Tapos, pagdating doon kay Dr. Van Tige, ayaw niyang gamutin dahil may ininom kasi yung anak ko yung detoxification. Sabi niya, baka nalason ang dugo mo. Ayaw kitang bigyan ng gamot dahil baka lalong makasama. So naggumawa siya ng recommendation letter para sa PGH. Pagdating sa PGH, ay hindi pala doon. Kung nakita, Diyos ko, ganito ba ang Pilipino? Ganito ba kahirap ang Pilipinas? Madumi. Ang tao, kulang na lang nakita niyo ba yung patay? Lapag na lang po talaga natutunan. Tama ka dyan. Sinita ko ang guard. Sabi ko, guard, ba't ayaw niyo magpapasok ng ng mga upuan? Hindi ka magkako naawa, kayo nakaupo kayo dyan. Yung mga pasyente, yung mga bantay, nakalapag lang, nakasalampak talaga. Po, nasa straight yun. Oo. Sabi ko, meron kayong yung wheelchair? Wala din. Meron kayong oxygen? Wala rin. Kakong klase hospital ito. Pag napasok lang mo sa emergency mo, tsaka lang nila. Emergency na kami eh. Ang dami pa nila. Emergency na po, hindi pa po yun na Hindi. meeting doon. Ang sabi daw ng isang nurse, yung nag-i-interview, puro interview lang sila eh. Nakita ko na, sabi ko sa guard, hindi ka ba naawa dyan sa mga tao? Nakasalampak lang, may bata, pasyente yata yun. Yung kumot, nilapag na lang sa sahig. Ito na pinahiga si bata, no? Awang-awa talaga ako. Ganito na baka ako kalumok ang Pilipinas. Asa na yung mga pera? No? Tapos, nakita, sabi ko, walang maupuan. Yun ang maupuan, yung stainless na yung dire-diretso. Nandun naman rin yung may mga dextrose. Anong klase ito saan tayo uupo? Kaya sabi ko sa Virginita ko, ayaw niyo magpapasok ng mga plastic na chairs. Sabi ko, kayo nakaupo dyan. Sabi niya kasi, ma'am, bawal po sa admitting. Sabi ko, bakit bawal? Para yan sa mga tao. Sabi niya, kayo na lang po makipag-usap. Hayaan mo ka ako at susulat ka ako dyan sa admitting section niyo. Talagang ipapa-broadcast ko yan kay Pastor sa Media House Express. Hindi ganun na, uwi na lang sila dito na walang nangyari. Dumaan sila dyan sa Southern Tagalog. Ayaw din nila, kailangan nila na merong referral galing sa
toxicologist kasi ang akala nila nalason yung dugo kaya ayaw nilang galawin. Napapagod na yung anak ko, bumalik kami dito. So, siguro mga nakapagpahinga, nakakain kami, siguro mga 4 o'clock o 5, sabi ni Leslie, balik na kayo doon. Pagdating namin doon, ganoon pa rin. Kaya, ang isa sa mga boss ng anak ko, si Konsihal, nakalimutan, Rachel yun, Dabro niya, pinapunta kami sa ospital ng Maynila. Ay, doon ko naman natagpuan ang ganda ng ospital ng Maynila. Libre pa po. Napakalinis. Libre pa sa mga Manilin. Oo, nakalagay doon, Kawit ako Kawit Cavite, Tabol, Kawit Cavite. Kasi interviewin kami, susulatan ka. Pagkatapos, inasikaso kami kaagad. Pagsalubong pa lang sa amin, may wheelchair ng dala yung guard. Tignan mo yan kako, kabuti ng Panginoon. Itinuro kami doon sa tamang dapat puntahan. Pagdating doon, inasikaso kaagad kami ng isang, hindi pa naman siya talaga doktor, parang nagpa-practice. Intern siya, intern. Pero meron pang mas mataas, meron pang isa pang mataas, no? So pagdating doon, in-interview, ganito yung nangyari, ganyan, chinek siya. Taga, alam niyo, inano kaagad siya, ang tawag doon sa, yung, para, ECG, pina-X-ray, kinuha yung kanyang, pulse rate, at talagang 2 doktor ang nag-ano sa kanya, tinignan yung paa niya, talagang maganda yung pagka-examine sa kanya. Tapos, ang anak ko ay nasa X-ray, sabi ko, ang tagal yung pala, ang dami ng tao, pila-pila. At least, may nangyayari. No? Kaya habang nakaupo ako doon sa may admitting, naririnig ko yung attending physician sa amin na nire-report niya doon sa mas nakakataas sa kanya, ganyan. Yung pala, ang akala namin na toxic siya doon sa gamot. Yung pala, na-find out na meron siyang heart failure at saka yung COPD, chronic obstruction pulmonary disease. Yun pala, yung kumbaga sa wikang Tagalog, asthma. O wika na pangmatanda. No? So, ganoon ang nangyari. So, magdamag. Tapos yung pamamaga niya, nilagyan siya ng gamot, tsaka nilagyan siya dito yung para sa dextrose, pero wala namang boss. Doon lang sinasaksak yung gamot para umihi siya ng umihi. Siguro sa pagdamag na yun, wala akong tulog noon. 6 na bag, itatapon yung umihi. Tapos noong nakausap ko na yung resident naman siya, resident doctor, sabi, in-interview ulit, gusto lang talaga nila ma-establish kung ano yung nangyari. Sabi ko, ulit-ulit naman yung kanilang interview, nasabi na kanina. Yung pala, gano'n lang daw talaga yan para ma-establish. No? At sa kabutihan palad, habang nag-i-interview, sinabi na yung mga diferensya niya at yung huli niya dapat gawin. Sabi ko, Dok, mga ilang araw kaya kami dito? Sabi niya, ay, dito na kayo i-admit, i-release ko na kayo mamaya alas 6 ng umaga. Pag-admit naman. Iresitahan na niya kami ng mga dapat inumin at pinababalik kami sa 25. So, kita ko, ay, buti mo talaga Panginoon. Pero along the way, habang nagbabiyahe kami ng gabi na, sabi niya, hindi ko na kaya, akala ko namatay na. Diyos ko, pinukpo ko yung dito niya. Tapos pinasahin ko, ang hirap pala. Ay sabi ko, ayoko bang bibiglang anak. Ang hirap, Diyos ko. Hindi ko lang naranasan. Ganun pa man. Hindi pinahintulot ng Diyos na mangyari yung mga pangyayari niyo, kundi ang sabi niya, magtiwala ka. At ganoon na. Hindi ka na tatanggapin kahit saan. Kasi kailangan yung toxicologist. Eh, ang toxicologist, wala. Sa PGH lang, Wednesday pa. Ay, saan matitignan ng anak ko? Eh, baka kung antayin namin toxicologist na yun, ipatayin na yan. Sa Manila, hospital Manila. Wala, diretso ka agad siya. Kaya maganda nga, tapos kinuha na siya ng dugo, pina-culture doon sa Adventist Hospital. Pero medyo mahal din, 3,000.
At least okay na yung kasi nga na-find out na yung heart niya defective na parang sasakyan na kailangan na i-repair. Kaya sabi ko, ang Diyos talaga napakabuti. Pagka magkalagang may Diyos ko noon, sabi ko kasi sa kanila, ako na mamamatay, hindi kayo. Ayoko mag-iwan ng anak. Napakasakit. Anyway, ngayon naman ay napapahinga na siya at binigyan siya ng maraming gamot. Ano naman gamot para sa pag-ibig. Pero sa bahay. Oo, dyan. Babalik kami sa 25. At least doon na lang, may record na siya. Hindi na kami magpapalik-apilap pa ng doktor. Maganda naman doon. Nakita ko ang ganda ng ang ganda ng ospital na yung malinis. At kahit emergency ka, meron kang higaan, hindi ka tulad doon sa tapag ka lang, sa upuan, doon meron. Sabi ko, Ito sa PGH ka, ito sa Malindanan. Kaya ko sa lugar ko. Talagang nandoon. Dahil Sulit. akala ko yung mga tao. Oo. Hindi. Kinakawawa ang tao doon. Imbis na mabubuhay eh. Kasi meron ng PGH, FMAB, private. Yung mga may pera doon yung dinadala sa PGH. Yung bang FMAB, Saan? private. Sa unahan do. Dito kami sa, Sa mismong ano kayo eh. Sa mismong PGH na malaki ho. hindi. Dito lang sa labas. Hindi ho, private ko yun eh. Kahit naman private siya. Konti lang ho tao doon. At hindi na yung pinicturan, bawal pala picturan yun. Yung dito, pagpasok ng entrance yun. Malapit sa ano? Hindi malapit ba ito? Malapit yun. Pedro eh. Pedro Hill. Yun nga, Hindi naman yung malaking ospital, hindi doon. Hindi kasi pagpasok ng gano'ng gagawin pa. Ang sistema napaka-traffic. Kaya, ay Diyos ko, sabi ko lakas ano ang loob mo, anak, mag-pray ka. Dahil wala namang mangyayari sa atin. Hindi ka naman kung sakali, ang doktor, wala rin magagawa sa iyo. Kailangan natin ng Diyos. So may umaga, dahil blessed naman tayo lahat, bagamat dumaan kami sa, even though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Yun, kinomfort kami ng Panginoon. At ang kabutihan pa, sabi ni Leslie, lahat ng taga-CCF na nalangin, nakalimutan ko na mag-expect sa inyo na ipadalangin din. Wala na akong time na. Oo. Nalilito na natutorete na rin ako kasi akong kasama nung gabi na. So, sabi niya, maraming nanalangin sa iyo, kuya. At meron na kaming sarili nito oxygen tank dahil doon wala. Hindi na nga, may dadalahin na lang in case. In case na siya makainaw, meron na siyang oxygen tank. Kaya, praise the Lord. Ngayong umaga, pinagpala tayo sa isang mensahe ng Panginoon ay pinagkalaw sa atin. No? Pagkabat ito ay pinagkalaw sa aking mga, before last week, ito yung mensahe. Meron katanungan. Sabi dito, ano ang pinakamahalagang desisyon ang ginawa mo sa buhay mo? Ano yung desisyon ninyo na pinakamahalaga na ginawa niyo sa buhay ninyo? Ikaw, Ate Lisa, ano yung magandang pinakamahalagang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay? Ang pinakamahalagang desisyon na ginawa ko sa buhay ko ay ang lumapit ako sa Diyos. Lord, no? Yan talaga ang pinakamahalaga. Wala nang iba. Yung tanggapin natin siya sa ating buhay, hindi lamang lapit, kundi nung narinig natin, may Diyos pala. Karamihan pala sa mga Injil, hindi alam si Jesus. Kaya nga si Pastor Peter Tanchi, nalungkot daw siya nung pinalaw niya ang mga kamag-anak niya sa China. Hindi daw alam kung sino si Jesus. So napakalungkot, di ba?
So, ang pinakamahalagang desisyon na gagawin natin sa ating buhay ay yung tanggapin natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Ha? Hindi lamang siya Diyos, kundi ating pang tagapagligtas. Okay? So, yan ang pinakamahalagang desisyon. Ang ating pag-aaralan ngayon ay may pamagat na true repentance. True, totoong pagsisisi. Ha? At ang ating verse ay matatagpuan natin sa 2 Korinto 7, 9 to 11. 2 Korinto 7, 9 to 11. Ganito po ang sinasabi. Gayon may nagagalak ako pagkat ang kahapisang yaon ang umakay sa inyo upang pagsisihan ang inyong pagkakasala. Ang gayong uri ng kahapisan ay buhat sa Diyos. Kaya hindi kayo napasama dahil sa amin. Sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Ngunit ang kahapisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa kamatayan. Tingnan ninyo kung ano ang ibinubunga sa inyong buhay ng kahapisang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at marugdog upang ipakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Namuhi kayo sa inyong sarili, sinidlan kayo ng takot, nanapik sa aking pagdating, nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Sa lahat ng paraan, ipinakita ninyo na ako'y walang kinalaman sa mga bagay na yaon. Gawa 3:19, ganito po ang sinasabi, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Panginoon sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Okay. So, ano ang ibig sabihin ng kahapisan? Kalungkutan, no? Kahapisan, kalungkutan, iisang word yan, no? Iisa ang meaning. Okay? So, kung tanggapin natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, ang pinapanalangin, di ba, pinapangunahan kayo namin o kaya ni Pastor na kilalanin natin na tayo ay makasalanan, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. No? Kaya lang, marami rin ang tumanggap pagdating sa pagsisisi. Ang sabi ng Biblia, dalawang uri ng pagsisisi. Worldly sorrow, yung kapisan na yun. Worldly sorrow o kalungkutan. At ang ikalawa, godly sorrow. Ang worldly sorrow ay yung pag sinabing pagsisihan mo, yun yung sisisihan lang. No? Parang hindi nanood sa balat mo. Parang ano lang, hanggang balahibo lang ng iyo. Oo, kunyari lang. No? Ang sabi ng ating aralin, ito ay humahantong sa kamatayan. Kamatayang pisikal, kamatayang spiritual. Na? So, worldly sorrow. Ang ikalawa ay godly sorrow. Yung hapis na hapis ang ating puso. Katulad ni Haring David, nung siya ay nagkasala at nalaman niya na siya ay nagkasala, anong ginawa niya? Nagdamit siya ng sako, lumuhod, nagpatira pa sa Panginoon at umiyak. Kaya nga siya, pagamat siya ay maraming nagawang kasalanan, sa tuwing maalaala niya na siya ay nakagawa ng kasalanan, ano ang ginagawa niya? Nagsisisi siya. Hindi yung sisisihan na totoong pagsisisi. Ito yung pagsisisi na maghahatid sa atin tungo sa kaligtasan. So yung isa, yung worldly, maghahatid sa atin sa kamatayan, pero yung godly na pagsisisi ay maghahatid sa atin tungo sa salvation. Huh? Kaya, what is repentance? Ano ba ibig sabihin ng pagsisisi?
Meron ba kayong alam dyan? Kasi nagsisi na rin naman kayo eh. Diba? Kung may kasalanan kayo, nagsisisi kayo. Diba? Ikaw, Liberty, anong pagkaintindi mo sa nagsisisi ako, Panginoon? Sabihin mo, sisisi. Yung kung na nagawa mo ng mga pagkakamali, ay totoo sa puso mo na iiyakan. Amen. No? Hindi yung sisisihan lang. No? Ano, galing sa puso. Ayun. Naamin mo na ikaw yung kasama. Oo. Yung tagos, di ba? Sabi tagos sa puso na pagsisisi. Ibig sabihin ng pagsisisi, hindi lamang sa hindi lamang sa salita. Dapat mayroon tayong ginagawa. Ang ibig sabihin ng true repentance, katulad ng isang basketballista, yun yung paglayo. Halimbawa, ito ang kasalanan, lalayo ka dyan, 180 degrees. Lalayo ka dyan, at ikaw ay patungo sa Diyos. Maraming mga nagsisisi na hanggang bibig lang, hindi mo nakikita sa gawa. Kaya nga, walang pag-unlad. Kapag sinabi mo, pwede ka bang manalangin? Ayaw. No? Pwede ka bang mag-recite? Kaya ako dito sa dalawang ito, malakas ang loob nila, no? At pag-recite na. Yan ay paglilingkod natin sa Panginoon. Tandaan ninyo, hindi yan basta-basta. Hindi lang tayo nakakatayo dito sa harapan. Kaya mapalad kayong dalawa na kayo ay nag-uumpisa ng baguhin ng Panginoon. No? So yung repentance, meron kang makikitang pagbabago. No? So kung ang repentance, walang nag-repent ka na, wala namang nakitang pagbabago, ano yun? Sisisihan lang yun, no? Hanggang bibig lang yun. Kung baga Kristiyano sa muso, wala sa puso. No? So true repentance yun ang nais ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay nakatingin sa ating puso, hindi sa ating pagkatao. Kasi wala namang buti walang buti na meron tayo, wala talaga. Kaya sasabihin natin, para maligtas ka, gumawa ka ng mabuti. Wala, hindi totoo yan. Kaya ka lamang nakakagawa ng mabuti dahil ligtas ka na, dahil nagsisi ka na, dahil true repentant ka na. Umalis ka na sa dati mong pagkatao. Kaya nga, born again. Kaya ka ipinanganak na muli dahil yung makasalanan mong pagkatao, inilibing na pagkatapos mong mabautismohan. So mahalaga ang bautismo dahil yan ay paglilinis sa atin. Na? So true repentance. Marami na ditong nabautismuhan. Sabi na ni Andy, nasaan na sila? Ibang po. Paano pa po yung nababautismo? Wala. Mahirap din yun kasi okay lang siya ngayon dahil buhay pa. Paano pag biglang dumating ang Panginoon? Diba? Madadagit ba siya? Hindi siya masasama sa pagdagit. Hindi yan totoo. Ang totoong nagsisi, hindi na binabalikan ang dating pagkatawad. Ano ba? Ano ang mapapansin ninyo sa baboy? No? Pag nag-alaga ka ng baboy, liliguan mo yun, palilinisin mo. Ano gagawin niya pagkatapos? Lulublog ulit siya doon. Ganyan ang sisisihan lang. Babalik at babalik sa kanyang dating kinagawian. Dahil doon ang masaya. Halimbawa, ano ang example na maganda na hindi ka naalis-alis doon? No? Halimbawa, bato-bato sa langit. Hindi naman to, wala naman dito. Yung mga mahilig manira. Diba uga-ugalit na mahilig manira kahit walang katotohanan, kahit walang prueba. Gusto lang nila manira. Ito namang yung siniraan naman, naniniwala naman sa nagpahatid ng mga paninira na hindi naman totoo. No? So pareho silang dalawa. Walang pinagkaiba. Ganoon, binagunat lahat-lahat, ganoon pa rin. So dapat mayroong pagbabago para masabi natin na ito ay true repentance. Ang sabi dito, ang true repentance, meron na tayong pagbabago ng pag-iisip, lumalayo na tayo sa kasalanan at
lumalapit tayo sa Panginoon. Tandaan natin, no? Ang totoong pagsisisi, lumalayo tayo sa kasalanan, subalit palapit tayo sa Diyos. Ang sabi dito, genuine repentance is characterized by sincere regret and tangible step toward personal improvement and avoiding past mistakes. Iniiwasan na daw natin yung mga dati nating gawin. No? Yung mga dati nating ginagawa na kasalanan, hindi na natin ginagawa. At least na nagpupursige na tayo, nagsisikap tayo na huwag na natin maulit yung mga pagkakamali natin. No? Halimbawa, mayroong isang babae, halimbawa na sa bagay totoo naman to, naanakan siya. So, okay lang dahil disgrasya eh, no? Ang ikalawa, ganoon pa rin, ano sa akala ninyo? Ano ang tawag doon? Disgrasya pa ba yun? Ha? Hindi na yun disgrasya, no? Pag minsan lang, na rin disgrasya. Pag ikalawa, ikatlo, ay